Hi mga mami! So, paano ba i-compute ang SSS maternity benefits in just 3 steps? So, first, I'll be using ssmaternitybbenefitscalculator.com, and sa mga gusto mag-self-compute, punta lang po kayo dito sa site and follow the steps lang. Since step number 1 natin, ilagay nyo lang kung ano yung member type nyo, which is, let's say for example, voluntary member. Kung other category kayo, for example, employed, household helper, self-employed, non-working spouse, and other special categories, then i-click nyo lang yung categories na applicable sa inyo. For example, voluntary member, and then yung maternity case natin is normal delivery or CS delivery. So, pareho lang sila ng leave duration, 105 days. For solo parents, sa mga solo parent dito, then i-click nyo lang ito. Additional 15 days siya, leave duration. So, mas mataas usually ang natatanggap ng solo parent compare sa normal delivery or CS delivery. For example, sa max MatBen is 70,000 for normal delivery and CS delivery. For solo parent is 80,000. And then for mga miscarriage, ayan, ito po. I-discuss natin to sa other video. So for example, ito muna tayo. And then sa step number 2 natin, yung EDD natin, lagay nyo lang kung ano yung EDD nyo. For example, yan, August 2026, show qualifying period. Ang qualifying period dito na lalabas is April 2025 to March 2026 for EDD of August 2026. So, ito dapat yung mga months na meron kayong hulog, at least 3 months posted contribution para mag-qualified kayo kay SSS for your MatBen. Yan. And then, ito yung step number 3 natin. Ito yung last step natin para ma-check natin kung magkano yung estimate na pwede nating makuhang MatBen. So, dito sa step number 3, ilagay nyo lang kung magkano yung contribution nyo based dun sa mga qualifying months na lalabas dito. So, for example, sample lang to ha. So, kung ano yung yung contribution nyo, yun yung ilagay nyo. So, makikita nyo yung contribution, login lang kayo sa SSS account nyo under contribution. Follow nyo lang kung ano yung month, qualifying month, then i-follow nyo kung magkano yung contribution na nandun. So, let's say for example, ayan, and then let's say sa other months wala akong hulog. So, click nyo lang yung calculate maternity benefits, then lalabas dito kung magkano yung estimate na pwede mong makuha kay SSS po. So, remember, this is just estimate lang po ha, kasi ang nagbe-base lang itong calculator na to sa mga contribution na nilagay nyo. So, hindi po dito na-check kung late payment ba yung nabayaran nyo or tamang qualifying month ba yung nabayaran nyo. Yan. So, sa mga gustong mag-self-compute or magpa-estimate, comment lang your EDD, your month contribution, and your member type. Ayan. And again, para sa mga gusto mag-self-compute, punta lang po kayo dito.